Uy, napapansin mo ba? Parang araw-araw na lang tumataas ang bilihin ng mga presyo. Oo nga eh. Minsan, nahihirapan na rin akong i-budget yung baon ko. Alam niyo bang may kinalaman yan sa patakarang pananalapi? Ngayong araw, aalamin natin yan. Bibili nga ako ulit ng binili ko kagahapon. Kahapon lang mas mura pa to ah. Araw-araw ko rin kasing ina-update yan. Kahit ako, nagugulat na rin. Nagugulat na lang ako, bigla-bigla na lang umamahal yung mga presyo ng bilihin. Di naman nadadagdagan naman ng pitaka ko eh. Iyan talaga ang inflasyon. Kahit tumataas ang presyo, parehas pa rin yung halaga ng pera mo. Magandang araw, Pilipinas! Ako po ay narito upang talakayin ang isang mahalagang aralin sa araling panlipunan ay ang patakarang pananalapi. Araw-araw tayo ay bumibili ng pagkain, nagbabayad ng pamasahe, at gumagastos para sa ating pangangailangan. Ngunit napapansin mo ba na minsan, bigla na lang tumataas ang presyo ng bilihin? Minsan naman, mas madali ang mangutang sa bangko at minsan ay napakahirap. Naisip mo na ba kung bakit ito nangyayari? Ang sagot dyan ay patakarang pananalapi. Sa infomercial na ito, ating alamin kung ano ang patakarang pananalapi, tukuyin kung sino ang nagpapatupad nito, at unawain ang mga uri at kasangkapan nito, at alamin kung paano nito naaapektuhan ang ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Pilipino. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang patakarang pananalapi? Wala bang gumagawa ng paraan para di ganun kabilis yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ekonomiya natin? Meron naman. Di lang halata sa araw-araw. Tawag doon, patakarang pananalapi. Well, yun yung paraan para malaman kung sobra o kulang yung perang umiikot sa bansa natin. Ang patakarang pananalapi ay tumutukoy sa mga hakbang at patakaran ng pamahalaan sa pamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang kontrolin ang dami ng pera sa sirkulasyon ng ekonomiya. Kapag sinabi nating pera sa sirkulasyon, ito ay ang perang ginagamit ng mga tao sa pagbili ng mga produkto, pagbabayad ng serbisyo, pag-iimpok at pangungutang. Ano ba ang layunin ng patakarang pananalapi? Pigilan ang labis na inflation o pagtaas ng presyo. Panatilihing stable ang halaga ng pera. At palaguin ang ekonomiya ng bansa. Sa madaling salita, ang patakarang pananalapi ay paraan ng BSP upang siguraduhin hindi sobra at hindi rin kulang ang perang umiikot sa ekonomiya. Dahil parehong may masamang epekto ang sobrang dami at sobrang kakulangan ng... Sino naman yung nagbabantay niyan? Nagbabantay niyan? Alam ko na. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila ang nagbabantay kung masyadong mabagal o masyadong mabilis ang takbo ng ating ekonomiya. Kaya pala minsan, tumataas yung interes sa bangko. Sino nga ba ang nagpapatupad ng patakarang pananalapi? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang may pangunahing tungkulin na magpatupad ng patakarang pananalapi. Ang BSP ay isang independenteng institusyon na ang pangunahing layunin ay ang price stability o ang pagiging matatag ng halaga ng pera. Ang BSP ang nag-iimprenta at naglalabas ng pera, nagkokontrol sa interest rate ng mga bangko, at nagbabantay sa operasyon ng mga bangko at institusyong pinansyal. Sa pamamagitan ng mga tungkuling ito, napoprotektahan ng BSP ang ekonomiya laban sa krisis at sobrang pagtaas ng presyo. Narito naman ang dalawang uri ng patakarang pananalapi. Una, expansionary monetary policy. Ang expansionary monetary policy ay ginagamit kapag ang ekonomiya ay mabagal ang paglago, maraming walang trabaho, at kulang sa pera sa sirkulasyon. Ano nga ba ang paraan ng polisiyang ito? Binababaan ang interest rate
Pinapadami ang perang umiikot sa ekonomiya. Ano ang epekto nito? Mas madaling mangutang ang tao at magnegosyo. Mas maraming puhunan para sa negosyo. Lumadami ang trabaho at lumalakas ang ekonomiya. Halimbawa, kapag mababa ang interest rate, mas maraming negosyante ang manghihiram ng pera para magbukas ng negosyo, bumili ng kagamitan, at mag-hire ng empleyado. Number 2. Ay, may panahon na ganito. Tumal. Wala masyado bumibili. Tahimik ng negosyo. Oo, para wala masyado gumagastos. Ikaw talaga. Kapag ganyan, binababaan namin ang interes para mas madaling mangutang, mas may lakas ng loob ang mga negosyante. Marami trabaho, mas umiikot ang pera. Contractionary monetary policy. Ang contractionary monetary policy naman ay ginagamit kapag masyadong mataas ang inflation at masyadong mabilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ano ang mga paraan ng polisiyang ito? Tinataasan ang interest rate at binabawasan ang pera sa sirkulasyon. Ano ang epekto nito sa atin? Mas kaunting pangungutang, mas maingat ang paggastos ng tao, at bumabagal ang pagtaas ng presyo. Halimbawa, kapag mataas ang interest rate, mas pinipili ng mga tao na mag-ipon kaysa gumastos, kaya nababawasan ang demand at napipigilan ang inflation. Narito naman ang mga kasangkapan ng patakarang pananalapi. Di magmahalan tayong lahat. Char. Well, tinataasan ng interes para huminto muna or mabawasan muna yung paggastos. Pero paano kapag sobrang mahal na lahat? Para lalong hindi tumaas ang presyo? Sim, nakuha mo. Upang maisakatuparan ang patakarang pananalapi, gumagamit ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ng tatlong pangunahing kasangkapan. Una, interest rate. Isa sa pinakamalagang gamit dyan, ang interest rate. Kapag mababa, gora ang negosyo. Kapag mataas, nag-iingat ang lahat. Oo, ramdam na ramdam ko yan pag mangungutang ako sa'yo. Ito ang halaga ng interes sa pangungutang. Kapag mababa, hinihikayat ang paggastos. Kapag mataas, hinihikayat ang pag-iimpo. Ayun. Hindi rin lahat ng pera sa bangko pwede ipautang. Ibig sabihin may tinatabi sila? Oo, yan naman ang reserve requirement. Para hindi masyado o sobra ang perang umiikot sa sirkulasyon. 2. Reserve requirement. Bahagi ng pera ng bangko na kailangang itabi at hindi pwede ding ipautang. Mas mataas na reserve requirement, mas kaunting pautang. Number 3. Don't tell me may iba pang paraan. Meron! Bumibili at nagbebenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng bonds. Para kontrolin kung gaanong karaming pera ang umikot? Tama! Open market operations. Pagbili o pagbenta ng government securities upang dagdagan o bawasan ang pera sa sirkulasyon. Ang mga kasangkapang ito ay ginagamit upang mapanatili ang balanse sa ekonomiya. Ano ang epekto nito sa ating araw-araw na buhay? Ang patakarang pananalapi ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nakakaapekto sa presyo ng bilihin, interes sa utang at savings, trabaho at kita, kakayahang mag-ipon at gumastos. Kahit tayo ay mga estudyante pa lamang, ramdam natin ang epekto nito sa ating bahon, pamasahe at pangangailangan sa paaralan. Sa simpleng pamimili pala, ang daming nangyayaring desisyon sa likod nito. Hindi lang presyo ang usapan, ang ekonomiya ng bansa. Kaya mahalagang alam natin ito. Dahil kapag kontrolado ang pera, mas maayos ang buhay ng lahat.